Yo, what's up mga master? Mark Music here. Kapo edition tayo ngayon mga masters. May nagtatanong dito paano daw gamitin pag-transpose yung ating kapo. Yan. Pero disclaimer ulit mga master. Kailangan naunawaan mo muna yung mga fretboard, yung mga nota dito, or alam mo yung tinatawag na 12 notes of music para hindi ka malito. So, di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Napakadali lang mag-transpose gamit ng ating kapo mga master. For example, nasa key of G kayo and gusto nyong magtaas. So, sabihin ng lead vocals nyo na taasan natin ng konti, parang mababa. So, pwede natin gawin na magkapo tayo sa first fret. G natin is mauusod. Napunta na dito sa G sharp. So, pakinggan nyo yung tunog. Tumaas yan ang bahagya. At pag gusto nyo pang dagdagan, pwede nyo namang kapo kung saan hanggang maabot niya. Kung kaya niya dito, why not? Yan. Kayang-kaya ganun ang gagawin pag mag-transpose. Kumbaga, yung ating chord progression na G, E minor, C, D. Pag i-transpose natin yan, ganun din yung ating gagawin. Halimbawa, nagkapo tayo sa third fret. So, ganun lang din yung gagawin natin. Kumbaga, itong shape na to, G, E minor, C, D. Yan. Yan pa rin yung gagawin natin. Pero take note mga master, hindi na yan G, E minor, C, D. Baka sabihin nyo, anong chords nyo, G, E minor, C, D. Tapos nagkapo kayo dito sa third fret. Hindi na siya ganun. Ang chords niya is magiging B flat, G minor, E flat, at F. Yan. Yan yung kanyang chords. O ito, comparison. Yun. Iba nga lang yung karakter na tunog doon sa ating kapo. Yun siya ang ibig kong sabihin mga master, na kailangan alam din natin yung mga nota sa ating fretboard. Hindi lang magbasta-basta tayo maglagay ng kapo natin. Example, naglagay tayo ng kapo dito. Yan, tapos ito G. Yan, hindi. G lang yung kanyang shape, pero yung kanyang chord is E. Major E. Yan. Pakinggan nyo. Same. Same. Yun siya mga master. Ganun lang mag-transpose kahit anong chord progression pa yan, kahit yung nasa D tayo, yan ito D, halimbawa. Yan. So pag i-transpose natin yan, so ang gagawin lang natin, halimbawa, transpose into G. So, ang gagawin natin is hanapin lang natin yung G dito sa ating root. Ito, nandito tayo sa D. So, ito yung root ng ating D. So, understood the 12 notes, yung pagkakasunod-sunod niya. So, D, D sharp, E, F, F sharp, G. So, ito yung ating G. Yan. Magkapo tayo sa 5th fret. At gagawin natin yung ating chords kanina, so yung shape, so ito na mangyayari. Pero hindi siya D, hindi siya B minor, hindi siya G, hindi siya A. Ang chords niya is G, E minor, C, D, G. Pakinggan nyo. Same. At ito, sasagutin na natin, hindi lahat nakakapo. Yan. Pag beginners pa lang tayo, hindi natin alam ang mga nota sa fretboard. Kumbaga, ito yung ating basihan, kapo.
Halimbawa, may chords tayo na E. Yan. Then, ang sabihin ng kabanda natin is magbaba tayo, mag-E flat tayo. So, nasa E ka. Ngayon, anong gagawin mo dyan pag mag-E flat ka? Kasi ang sinabing flat is aatras. Kagaya na lang ng nasa ikapo tayo na dito 5th fret, din meron tayong E na shape ito. Dahil sabi ng ating singer, vocalista na mataas, babaan natin, mag-flat tayo. So, gagawin mo, magkakapo ka pa baba. Din ito ibababa mo rin, siyempre. Yan. Para luluwag yung tunog. Sabi niya, mababa pa. Luluwagan mo ulit. Yan. Kasi, yun na. Basihan natin kapo So, pag nandito ka na sa F, yan. So, ito na. F. Yan. Mataas pa rin So, tatanggalin mo na yung kapo mo, din dito ka na sa E. Babaan pa natin kasi medyo mataas yan ng kunti pa. So, paano na natin ikakapo? Magkapo tayo dito sa labas. Hindi na pwede kasi end na to. Kaya, hindi lahat din na magbase ka sa kapo. Pero, pag alam mo yung mga nota, kumbaga inaral mo yung nota sa fretboard, pag sabing E flat, halimbawa dito ka sa shape na to, E. So, ang gagawin ko, mag-iisip ako ngayon E flat. So, pwede kong kukunin yung dito yung D kasi may D shape dito na E. So alam naman natin na ito yung ating D. D sharp or ito rin yung ating E flat. Ito yung ating E. So ito yung kukunin natin na chords. So ang mangyayari kasi siyempre sintonado yan, magbabar chords ako dyan or magkakapo ako dyan dito sa first fret. So makukuha ko na yung E flat. Yan. Pero sa shape na D. Yan. Kasi alam ko yung mga nota sa fretboard. Paano nangyayari. Pwede nga rin natin yan kukunin dito. G shape tapos E flat tayo. Ito dahil itong number 11 sa low E natin is E flat ito. Magkakapo ako sa 8th fret. Then gagawin ko yung G na shape. E flat yan. Pero ito yung tandaan yung mga master. Pag may kasama kayo, banda kayo, tapos ikaw yung nag-i-strum, nagre-rhythm ka, tapos ito yung gagawin mong E flat, baka magalit sa'yo yung gitarista mo or yung keyboardista mo. Kasi yung tunog na to is high na frequency na. Kumbaga, tayo as rhythm guitar, doon lang tayo sa mga middle lang. Pwede tayong magkapos sa first fret, yan kagaya ng ginawa natin kanina, yan, para middle lang tayo. Or pwede rin tayo mag E flat tuning. Basta nandoon ka lang sa part mo, kumbaga sa rhythm part ka. Nasa gitna ka lang lagi. Kasi may tinatawag na mga sound frequency, kumbaga itong part na to, yung nasa high na mga frets or maliliit na mga tunog is hawak na yun ng nagki-keyboard or yung nagli-lead. At yung mga low frequency is hawak yun ng ating bass guitar. Yun siya mga master, dapat maunawaan mo yan. Kaya yung kapo is hindi siya basta-basta lang kung saan natin ilagay. Meron tayong dapat na malaman. At yun yung ating malaman. Na hindi lahat is magagawa na ng kapo. Actually, guitar hack siya. Kasi as beginners, pag dito na tayo nakatuon, ito as beginners, malilimitahan yung ating kakayanan na mag-explore pa sa mga ibang mga chords dito sa frets. Yan. Kaya, payo ko sa inyo, unahin nyo yung pag-memorize ng mga fretboard or yung nota, paano nangyayari yung pagkakasunod ng mga chords bago mo gamitin yung kapo mo para hindi ka malito. So hanggang dito lang. So sana nagbigay ito ng konting idea. Yan. So huwag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo, mag-anak nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.